Nakakabata pala ang ma-inlove ulit. Para kaming mga teenager. Dear Madam Native Filipina, gusto ko lang ibahagi ang kwento namin ng aking afam. 82 years old na po siya at ako naman ay 64 years old na. Nais ko din sanang makapagbigay ng inspirasyon sa mga kagaya kong senior citizen na. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, bagkos ipagdasal rin nila. Madam, I remember nung unang chat ko sa iyo na excited po ang aking 82-year-old afam na isang Australian na makascore sa aming pagkikita. At ako naman ay kinakabahan kasi since 2014, hiwalay na po ako sa asawa hanggang naging senior na ako ngayon at the age of 64. Hindi na ako nagalaw ulit. Pinost mo yon sa page mo at nabasa ko ang mga comments doon. May mga hindi naniniwala. Kaya ito na nga ang buong kwento namin ni Afam. So madam, this was my story started. Year 2019 noon. At 59 years old na ako nung ginawan ako ng Tinder app ng anak ko. At first, wala akong gana. Ang sabi kasi ng anak ko, swipe lang daw. At saka ka-swipe ko, OMG. Ang daming nag-message, lol. Sa una, sinagot ko ang lahat ng mga nag-message sa akin. Pero hindi nagtagal, tinamad na ako. Kasi ang dami nila tapos paulit-ulit na lang ang mga sinasabi ko. So pumili na lang ako ng 3 seryoso kong kakausapin. Ang isang afam ay nandito na sa Cambodia, 65 years old. Isang taga-France na 72 years old at isang taga-Netherlands na 60 years old. So madam, yung dalawa lang po ang committed ng oras sa akin. Yung taga-France at yung taga-Netherlands. So madam, I gave up the French and started in a relationship with the Dutch from Netherlands from April 2020. During pandemic time yan. Mahirap mag-travel and to make the story short, I decided to end our relationship after 2.5 years LDR because I was diagnosed with breast cancer. So it's impossible to travel. So madam, that was way back March 2023, after ng right breast surgery ko ay bumalik ako sa Tinder. Nakipag-chat ako habang nagpapahinga sa bahay. Meron agad nagka-interest na 72 years old at seryoso. Kaso ayoko ng Briton, hehe. So ang sabi ko, friends lang. Or else i-block ko na kasi ayokong makipag-usap ng matagal. Kung hindi rin lang naman kami magkakatuluyan. Na-trauma ka pala, madam. Sa tagal ba naman ng 2.5 years na punta lang sa wala? Fast forward, madam, meron ulit seryoso, taga-Ireland, at isang evangelist. Maka-Diyos, kaso hindi ko nakikita ang future ko sa kanya. Ang sabi niya kasi na kapag nandoon daw ako ay isasama niya ako sa pag-evangelize sa mga street, OMG. Sorry, hindi ako para sa kalye. Ang gusto ko ay nasa bahay kasama ang asawa. Si madam, hanggang sa napagod na ako. Tumigil na ako kaka-log in at log out sa Tinder. And then I prayed to God. Hihinto na ako sa kakasagot sa mga nagchat-chat sa akin. And also I asked God if it is your will na magkaroon ulit ako ng makakasama sa buhay, handa akong maghintay sa iyong ibibigay. So ito na yon, finally. That was February 9 this year 2024. Nag-chat ang isang Australiano. Hindi pa ako seryoso nun, madam, pero sinasagot ko pa din yung mga tanong niya. Pero ayoko ng Australian at medyo sarcastic pa ako. Hindi ako nagtatanong sa kanya at nahalata niya na wala akong ganang kausapin siya. At nung hindi na siya nag-chat, medyo na-miss ko din siya. Hehehe. February 23, 2024, na-surprise ako, madam, dahil muli siyang nagparamdam. Para bang may nararamdaman ako na mabait siya at honest. Ikunento niya po ang lahat-lahat tungkol sa buhay niya. And then nagulat ako. Tumawag. Aba, parang na love at first sight ako. Kaya naman mula noon, madam, ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Baka mawala ulit siya. In short, naging seryoso na ang usapan namin. After a month, nag-decide na po siya na puntahan ako dito sa Cambodia. Sagot niya po lahat ng gastos. At masaya na din ang mga anak ko para sa amin. At ganun din naman ang mga anak niya. Very supportive po ang mga anak ko sa akin at sila mismo ang nagtutulak
na magkaroon ulit ako ng makakasama sa buhay. By the way, madam, the reason why nandito ako sa Cambodia, it's because iniwan ako ng 2 taong mahal ko. Isang namatay at isang buhay. Yung asawa ko kasi bumalik ng Saudi by the year 2015 at natukso. Ang nanay ko naman ay namatay noong year 2016. Kaya dinala ako ng anak ko dito sa Cambodia dahil sa depresyon. Hanggang sa nag-work na ako dito bilang isang teacher at in-enjoy ko na ang life as a single mom. 4 po pala ang mga anak ko hanggang sa nakapagtapos na silang lahat sa pag-aaral. In short, nandito na kaming lahat nagtatrabaho. By the way, madam, parehas kami ni Afam na hindi pa divorce sa mga asawa namin. Yung asawa ko at kabit niya ay naghihintay lang na ako ay magpaanal ng kasal para makapagpakasal na din sila. Madam, hindi ko din inaakalang sobrang yaman pala ni Afam. Hindi pala siya ordinaryong retiree lang. Ihangad ko lang naman sana ay makakasama sa buhay. Also, madam, si Afam ayaw niya pong mapunta sa asawa niya ang properties niya kung siya ay mamatay. Kasi iniwan sila ng mga anak niya noong na-aksidente siya. At inakala ng asawa niya ay mabaldado na siya. Pero sa awa ng Diyos, nakarecover si Afam. Gusto sana niyang i-divorce kaso nagtatago po ang asawa niya. 6 years na ngayon. Ayaw pong magpakita sa prosecutor. Yung mga anak naman ni Afam ay may mga stable job na sa government ng Australia at nasa iba't ibang state sila. At gusto lang daw nila na maging happy na ang daddy nila. Madam, sobrang love ako ni Afam. Kaya hindi ko pwedeng sabihin kung anong gusto ko kasi ibibigay niya talaga. Sabi niya, aanhin niya daw kasi ang pera. Hindi naman daw niya yun madadala. Never po akong humingi sa kanya, madam. Ayun, one time niyaya ako sa mall. Ang sabi ko lang, gusto ko ng ukay-ukay. Pero gusto niya nabilhan ako ng relo. Nakita ko yung presyo, madam, sobrang mahal. Kaya tinanggihan ko. Ang sabi ko, hindi ako mahilig sa relo. Kaya instead of watch, gusto niyang kunin na lang ang bank account ko para pera na lang sana ang ibibigay niya. Pero tinanggihan ko pa rin. Kasi sabi ko, no need kasi may trabaho naman ako. Alam mo, madam, nung pagdating niya dito, binigay niya ang card niya sa akin. Pinapa-withdraw ang malaking halaga, $50,000 US. So about 3 million in pesos yung budget namin sa isang buwan. Halos buong Cambodia ay naikot na namin. Palipat-lipat lang kami ng hotel. Pero hindi namin naubos yung budget ni Afam. Madam, nagwi-withdraw kami ng cash din kasi ayaw kong ibigay ang bank account ko. Kaya wini-withdraw yon para pinapadeposit din niya sa bank account ko. Sabi ko nga sa kanya na kung ibang babae pa ang kinatagpo niya, malamang pinirahan na siya. Sabi naman niya, alam niya kung anong klaseng babae ako. Kaya siya nakapag-decide na puntahan ako dito. Grabe, madam. First time ko talagang mag-shopping, magpa-parlor, at kumain sa restaurant na may kasamang asawa. Never ko pa kasi itong na-experience noon sa aking ex-husband kasi puro hirap lang ang naranasan ko sa kanya. Puro siya pang bababae at inanakan pa. Hay ang buhay talaga. Pero pag Diyos na ang gumante, sa lahat ng kahirapan sobra-sobra din ang balik na kaligayahan. Alam mo, madam, may pagkasuplada at sarcastic ako. Pero normal lang at natural. Kaya nakikita ni Afam agad kung anong klaseng pag-uugali at buhay meron ako. Sinabi ko din sa kanya na isa akong breast cancer survivor last year lang. So wala na akong breast. Shinare ko sa kanya lahat ng naging mapait kong karanasan sa buhay bago pa siya magseryoso sa akin. Alam niya na ako ay isang biktima ng pananamantala at nagkaanak. Dati po pala akong katulong, madam. Noipi ang nananamantala sa akin. Fast forward, nag-asawa rin ako ng Pinoy. Sa pag-aakalang matatakpan nito ang kahihiyan na nangyari sa akin. Pero yun pala, iniwanan lang din ako. Kaya ayoko na talaga sa Pinoy. Madam, maganda po ang trabaho ko before ako nag-asawa noon. Isa po pala akong manager ng agency. At kaya lang ako tumigil dahil sa pag-aasawa ng lalaking akala ko'y matino. Para sana magkaroon ng tatay ang naging bunga ng pambibiktima sa akin. Pero ganun talaga, madam, sa mundo. Wala talagang forever.
kahit ang paghihirap ay may katapusan rin. Talagang ipinagdasal ko sa Panginoon kung ano ang gusto ko sa buhay. Gusto ko lang naman sana na tumanda na may kasama sa buhay. Pero si Lord sobra-sobrang bonus ang ibinigay. Dahil bukod sa napakabait niya, fam, hindi lang pala siya ordinaryong retiree lang. Dahil ang yaman niya. At sobra pa niya akong minahal. I praise God for everything. Madam, masarap din sa feeling na mag-share ng life testimony natin. Lalo na sa ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay nating puno ng pagsasakripisyo. Huwag lang po tayong sumuko sa lahat ng ating mga pagsubok sa buhay. Manatili tayong nakakapit sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kung ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, isumbong lang natin lahat sa Panginoon. God bless you, Madam, and may God continue to use you as an instrument for the other people. And I thank you, Madam, sa pakikinig ng aking kwento. Grabe, Madam Letter Sender, napaluha ako sa iyong mga huling revelasyon. Kung na-inspire po kayo sa kwento ni Sender, please help me spread her story. Gusto ko lang po kasing makapag-inspire ng mga kababaihan sa pamamagitan po ng kwentong ibinahagi sa atin ni Madam Letter Sender. Huwag niyo po sanang kalimutan ng isang like, comment, and share. Madam, ako ay talagang napahanga mo. Napakatibay mo bilang isang babae. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na iyong pinagdaanan, ay hindi ka nakalimot sa Diyos. Sobrang nagpapasalamat ako dahil ipinagkatiwala mo sa akin ang iyong kwento para makapagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga kababaihang makakarinig nitong kwento mo. Ito lang ang masasabi ko, Madam, you deserve every bonuses na reward sa iyo ng Panginoon. And I'm so happy for you. God bless you and you're a fam. Thank you for inspiring us. And I thank God for this another success story. P.S. Inaasikaso na po namin ni Afam ngayon ang aking paglipat sa Australia para maging safe ang kanyang mga ari-arian sa aking pangalan.